Magandang araw mga kababayan, narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw Wednesday, September 3, 2025. Posibleng maging bagyo na anumang oras ang low pressure na kumikilos pahilaga sa silangan ng extreme northern Luzon. At ngayon ding linggo, posibleng lumabas ang isa pang sama ng panahon sa may northern Luzon. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito kung ito ba ay magiging bagyo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ayon sa pag-asa, ngayong umaga, namataan ang low pressure area sa layong 1,190 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Bukod dito, kasalukuyang nakakaapekto din ng southwest monsoon sa mga kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island, Apayao, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, magiging maulap ang kalangitan na may kasamang mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Dulot ito ng southwest monsoon at posibleng magdulot ng flash floods o landslide dahil sa moderate at paminsan-minsang malalakas na pag-ulan. Sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers at thunderstorms dahil pa rin ito sa southwest monsoon at posibleng magdulot ng localized flooding o landslide sa oras na lumakas ang mga pag-ulan. Sa iba pang bahagi ng bansa, partikular sa Mindanao at mga probinsya sa Visayas na hindi sakop ng malalakas na epekto ng habagat, maaasahan pa rin ang partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated rain showers at thunderstorm dulot ng localized thunderstorm. Ngayon naman sa lagay ng hangin at karagatan sa Luzon, banayad hanggang katamtaman ng ihip ng hangin mula southwest hanggang south na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa Visayas at Mindanao, banayad hanggang katamtaman din ng hangin mula south hanggang southwest na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.2 meters. Ayon sa mga international model, ang low pressure na nasa silangang hilaga ng bansa ay inaasahang magiging bagyo na anumang oras. Gayunpaman, ito ay papalayo na at inaasahang tuluyang lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat hindi ito tatama sa ating kalupaan, patuloy pa rin itong may epekto dahil hihilahin ito ang southwest monsoon na siyang nagdadala ng malalakas na ulan sa ilang bahagi ng bansa. Dagdag pa rito, kailangan din nating tandaan ang epekto ng short-lived La Nina na kasalukuyang umiiral sa bansa. Dahil dito, posible ang pabugso-bugso ngunit malalakas na ulan. Minsan ay biglaan itong bumabagsak at mabilis magdulot ng pagbaha lalo na sa urbanized at low-lying areas tulad ng nangyari kamakailan sa Quezon City kung saan mabilis na tumaas ang tubig at nagdulot ng perwisyo sa mga motorista at residente. Sa susunod na mga araw ngayong linggo rin, may posibilidad na may mabuo ulit na panibagong sama ng panahon malapit sa North Luzon area. Posible itong maging bagyo at ayon sa latest model forecast, tatawid ito sa extreme northern Luzon bago tumungo papuntang China. Kaya mga kababayan, bagamat may good news na papalayo na ang kasalukuyang low pressure system, hindi pa rin tayo dapat magpakampante. Ang hatak ng habagat ay patuloy na magdadala ng mga pag-ulan sa maraming lugar at may posibilidad pa ng panibagong sistema na mabubuo sa susunod na mga araw. Mahalaga na manatiling nakatutok sa mga susunod na ulat ng panahon. Lagi nating tandaan na mabilis magbago ang galaw ng mga weather disturbance. Ang isang simpleng low pressure ngayon ay maaari nang maging tropical depression bukas. Kaya't palagi tayong maghanda, siguraduhin na ligtas ang ating mga tahanan at sumunod sa mga paalala ng lokal na pamahalaan at ng pag-asa. Dito sa ating channel ay patuloy na magbibigay ng pinakabagong impormasyon para manatiling alerto at handa ang lahat. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at suporta. Lagi po tayong mag-ingat, huwag magpakampante at maging alerto sa bawat pagbabago ng panahon.